Kasama po natin ngayon sina Ate Nilda, Ate Leonora at ang biyenan nga po ni Ate Nilda na si Nanay Rosario at kinukwento nga po niya sa amin kung gaanong nagawang saktan ni Ate Nilda ang kanyang mga anak. Nanay Rosario, ang sabi po ni Ate Nilda, ang kanyang sama ng loob, yung sinasabi niyang pagka daw kayo daw po, sa inyo daw po nanggagaling yung perang pinangkakain daw po nila, isinusumbat daw po ninyo. Talaga, lagi. Hindi ko magagawa yun. Okay, ko maniwala dyan. Hindi Naku, magagawa. kahit ako Diyos ko. ganito. Kaya nga nagre-rebelde yung utak ko dahil nga wala na kami hanap buhay. Paano mag-rebelde ka? Wala ka namang ginagawa Tsaka kundi hindi. maglasing sa karsada. Nanay Rosario, sandali lang, Aling Nilda. Nanay Rosario, ilan po ang apo ninyong nandoon sa poder po ninyo? Bali, anim anak niya. Yung panganay niya wala sa akin. Kasi Nasaan ayaw po? niyang... Nasa kapitbahay namin. Ano yun? Bakit Sige nasa na yun, kapitbahay? agal. Ayaw niya na sa amin kasi nahiya na raw siya sa ginagawa ng nanay niya. Kaya ayaw niya na tumira doon. Totoo nun, nagpaalam sa akin yung anak ko na yun. Sabi, nanay, titira muna ako dun sa Oo. kaibigan ko. Ayan. Sabi ko, bahala ka. Kasi yung batang yun, talaga nung araw, galit na galit sila doon kahit nung maliit pa. Naku, Ngayon, huwag pag kang nakain maniwala doon, dyan. nagagalit sila. Ay, Bakit kahihiyan doon na yung anak mo. kumakain? Kasi Parang ginagawa yung mo. mga nanay po dito, hindi sumang-ayon nung sinabi niyo ang sagot niyo sa anak niyo ay bahala ka. Hindi nga po kasi nga, Maaari ka lang, ayaw ka niya na makita eh. ano ko yung ayoko na gusto ko. Ngayon, nanuhan ko na lang, bahala ka, ganun. Pero sa totoo lang po, pangit din sa kalooban ko na... Kung Doon lang bakit sa- po para sa kalooban ninyo, bakit hindi po ninyo kinausap ng mahusay ang anak ninyo, pinaliwanagan? Yung mga anak ko po, ma'am, hindi na makausap ng maayos. Dahil mga Kasi nga kasama na, po, dahil naka- ang mga bunganga ng mga kasama ko, hindi malaman kung sino po. Hindi kaya kayo mahirap makausap? Hindi, ma'am. Mahirap din po silang makausap. Mahirap hindi rin po sila tumatanggap ng paliwanag ko. Hindi sila tumatanggap. Okay, ng Aling paliwanag ko. Nilda, ganito. Alam ko pong magiging napakasakit itong aking magiging tanong. Pero alam po ba ninyo na ang sinabi po talaga ng anak ninyo ay talaga pong nahihiya na po siya sa ginagawa ninyo kaya siya hindi na po doon Sabi tumitira. lang po nila yun. Wala naman po Iyan, sinasabi yung anak ko eh. Gusto mo iharap ko dito mga anak mo, tingnan ko lang. Ito mga anak mo. Doktora Camille, para po maunawaan din ni Ate Nilda na alam naman natin na nahihirapan siya, nagdurugo ang kanyang puso. Pero bakit laging ganun nga? Sinasabi niya parang may dumarating na punto sa buhay niya na parang nawawala siya dun sa kanyang sawiso, sa sentro niya, sa direksyon na nais niyang, o alam niya na dapat niyang tahakin. Mawalang galang na lang ho, Aling Nilda. Kasi ho, yung inyong pong pagharap po sa amin ngayon, medyo parang kakaiba po eh. Dahil kasi napansin ko palagi siyang nakatungo na parang halos umaabot sa puntong patulog. Gusto ko lang malaman kailan ho kayo huling uminom. Yung pong totoo, Aling Nilda, kailan po kayo huling uminom? Dahil nakakatulog po kayo, kanina pa ho namin napapansin. Yung last year pa po, nung bago po ako makulong nun. Last year po o last night? 2010 po, 2010. Mga ganito na mayroong pagkakatulog na kung napapansin nyo, siguro yung mga nandito sa side na to, napansin nyo, kanina talagang may pagkakataon na para na natutulog siya. So maaring ito ay isa na sa mga nagiging masamang epekto ng pag-iinom niya dahil kasi ito yung sinasabi niya na nawawala rin din siya sa kanyang pag-iisip. Hindi ho kasi aabot sa punto na kayo ay talagang ipakukulong ng inyong biyenan dahil merong iba na namamalo, ina-admit dito po sa show na to, sinasabi nananakit sila pero hindi po humahantong sa pinakukulong po yung taong yon. Pero ang sinasabi niya, Dr. Camille, dinidisiplina lamang niya ang kanyang mga anak. Tsaka ulit-ulit natin Oo. sasabihin muli na napakalaki po ng epekto ng pamamalo sa isang bata. Regardless po kung pananalita na talagang minumura nyo, kung ano nung pinagsasabi nyo,
pamalo, suntok, pingot, o kaya naman ay kurot lang na talaga pong magkakaroon po ng hindi magandang epekto. Pag paulit-ulit na nadidinig yon, kahit na sabihin nyo na salita lang, nakakaapekto sa bata at umaabot siya sa puntong baka magka-develop ng tinatawag yung iba na sinasabing nervyos, pero may pagkakataon na ito na ang pag-umpisa ng breakdown ng isang tao. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Ibahagi ko lang sa iyo, Ate Nilda, ang isang bagay na nabasa ko na talagang tumatak sa puso't isipan ko. Tayo kasi mga Pilipino, minsan may mga ugali tayo, di ba? Kapag kayong bata, naglalaro, tapos lalapit sa lamesa, may baso. Naku anak, huwag kang lalapit, mababasag, mababasag! Maraming napapangiti, marami sa atin ang naka-eksperyensa ng ganyan. Pero nung nabasa ko yan sa libro, abay, ibig sabihin yan, sinisira nyo na kaagad sa murang edad yung confidence o yung kumpiyansa ng bata sa kanyang sarili. Nakakalungkot, pero hindi po kami magsasawa dito sa face-to-face na paulit-ulit po namin niyang paaalala sa lahat po ng mga magulang. Mga kapatid, bigyan naman po natin ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang kumaring si Ate Nilda. Ang tanging karamay po sa mga oras ng pangungulila at pag-iisa ni Ate Nilda ay ang kanya pong kaibigan at kumaring si Maribeth Jabson. Pasok! Ate Maribeth, ano po ba ang kadalasan yung naririnig ninyong sinasabi ni Ate Nilda na sama ng loob niya? Lagi siyang sinasabihan na walang kwenta siyang babae, na lagi daw umiinom po, Aha. saka ayaw daw maghanap buhay. Sa palagay po ba ninyo, anong klaseng ina si Ate Nilda? Ang nag-aalaga rin po siya. Aha. Marunong po rin siya mag-alaga sa mga Aha. anak niya. Kasi Opo. nakikita ko po pag inaayusan niya, pinaliliguan niya, Oo. siya po naglalaban ng mga damit niya, ng mga Aha. anak niya. Natural lang yun. Minsan na nga yun na sinasabihan siya, sabi ko po sa kanya, huwag mong pakinggan ng mga hipag mo. Oo. Kung ano man ang sabihin sa'yo, labas mo lang. Oo. Kung ano rin sabihin sa'yo ng biyanan mo, pakinggan Pasok lang. mo. Oo. Dahil si Mami Kako, iisang na lang na magulang mo yan. Oo. Na ang swerte mo, Kakong, isang manugang na katulad mo na si Mami, ang mga anak mo, inaaturga po. Oh, yun naman pala. Hindi naman po Pinakakain kayo po. nagkulang na nagbigay ng Opo, magandang payo sa inyong nakakain kaibigan. Ang mga anak niya. Kung gusto mo talaga makasama mga anak mo, pakiusapan mo si Mami. Aho. Yung biyanan niya po. Kasi nag-iisa na lang yan, natanda na. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ng hipag mo. Huwag ka sa kanilang makinig. Lumapit ka kay Mami. O, makiusap ka, patawarin ka sa mga ginawa mo. Baka sakali, para si Mami, konti na lang siguro natitirang buhay kay Mami na sino pa mag-aalaga sa mga anak mo kung hindi ikaw na rin na pakisamahan mo yung mga hipag mo. Napakaganda naman pala ng payong binibigay ni Ate Maribeth sa kanyang kumaring si Ate Nilda. Pero bakit hindi naman yata pinapakinggan ni Ate Nilda ang mga naging payo na yun? Ang tanong, makakasama pa kaya ni Ate Nilda ang kanyang mga anak? Abay, gayon po, kakausapin natin ang anak po ni Aling Rosario, ang kinakasama po ni Ate Nilda. Narito po si Mang Rodolfo Ruiz. Pasok! Kuya Rodolfo, narinig po ninyo ang mga naging pag-uusap namin. Ang tanong ko lamang po sa inyo, ano po bang klaseng kinakasama si Ate Nilda? Warpeg po yan, ma'am eh. Ano, pagkaano eh. Pag nakakainom eh. Mga anak ko Pero ang sabi po niya, may problema rin daw po kayo sa pag-inom. Warpeg na, winawarpeg. Ang pag-inom, ma'am, Kaya diyan po yung ganang umiinom. Babog. Siya yun mag-inom. Dapat ikaw muna ang wag uminom. Eh sino nga ba talaga ang mas malakas sa kanilang uminom? At sino ba talaga ang war freak? Malalaman po natin yan sa pagbabalik po ng nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Nagsuntukan po sila pero hindi po talagang maano ni paring Rodolfo si Hindi mo matindi Maring eh. Nilda. Lagi lang Sa laki ng katawan. Malakas na po ako, tapos nung tinirigas po ako niyan. So tinirgas po ninyo dahil ayaw niya magpasaway. Ayaw mawat eh. Tama lang yan. Tama lang sa
Miss Amy Perez would like to